Hello mga kakats! It's me, Christian Ray Garcia of Katoliko Ako Forever. At sa video ko po ito ngayon, pag-uusapan po natin ang tungkol sa traslasyon na ipinagdidiriwang po ito ng mga deboto ni Nuestro Padre Jesus Nazareno or mas kilala siya bilang Black Nazarene doon sa Quiapo, Manila taon-taon. For anything else, gusto ko palang i-shoutout ang lahat ng Hijos del Nazareno or Sons of Nazarene, kagaya ni na Brother Cedric Cubain at yung kapangalan ko na si Brother Christian Joey or Joy ba? Tama ba bro? Alcantara. So shout out sa inyo mga bro. Ito talaga mga Hijos del Nazareno no, ay sobrang napaka-active talaga na mag-serve doon sa Quiapo Church bilang mga frontliner. Kaya saludo ako sa inyo mga bro. Sana pagpalain pa kayo ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. At ako naman noon nakapunta ako sa Maynila dati, sobrang napaka-feeling blessed ko noon nung nakabisita ako doon sa Quiapo Church for 2 times already. At sobrang napakasaya ko talaga na nahawakan ko yung imahe ni Poong Jesus Nazareno. At dahil dyan, meron po akong ipapakita sa inyo na painting ni Nuestro Padre Jesus Nazareno or Black Nazarene. Tchadan! O, di ba napakaganda niyang tingnan, no? Ito pala ay ipininta ng kaibigan ko na si Mr. Elpidio Pionella, na isa sa mga kaibigan ko na napakagaling talaga na artist dito sa Negros Oriental. O, di ba? So, mga kakats, ang traslasyon pala ay isinasagawa ito dahil ito ay reenactment tungkol sa paglipat sa imahe ni Poong Jesus Nazareno galing doon sa may tapat ng Luneta Park papunta doon sa Quiapo Church. Just correct me if I am wrong kasi hindi ako masyado nakapag-research dito kasi yun lang ang konting nalalaman ko about the history of traslasyon, bakit ito isinasagawa taon-taon doon sa Quiapo, Manila. Ang ibig sabihin ng traslasyon in English is transfer, kaya tinawag siyang traslasyon kasi yung salitang traslasyon kasi is Spanish word kasi yan kaya traslasyon, transfer or paglipat. So kagabi itong si Brother Cedric Cubain na isa sa mga Hijos del Nazareno, nag-send siya sa akin ng traslasyon. Kaya lang 2017 yun na video and that was Good Friday. So yun, pinanood ko yung video, tapos habang pinapanood ko siya, as in parang hindi ko maintindihan yung feelings ko. Parang yung alam mo yung kahit wala ka sa actual na scenario na yun, parang pakiramdam mo nandun ka na rin kasi sobrang nadama ko talaga yung presensya ni mahal na Poong Jesus Nazareno. At talagang tumindig yung balahibo ko and actually halos mapaluha na nga ako At masasabi ko talaga na yung mga deboto ni Poong Jesus Nazareno ay sobrang napaka-strong talaga yung faith nila. Alam mo yun, kahit siksikan, kahit nagtutulakan na, kahit napakainit, pero lahat ay kinaya nila. Mahawakan lang nila ang imahe ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. At lahat ng kanilang mga panyo ay pinagtatapon nila, maipunas lang doon sa kanyang imahe. Kasi lahat sila ay naghahangad na sana merong miracle na mangyayari sa kanilang buhay pagkatapos nilang mahawakan ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. At ako nga kahit alam kong wala ako sa actual na scenario yun, pero naghahangad pa rin ako na sana may miracle din na mangyari sa buhay ko. Kasi kahit wala tayo sa actual, kahit hindi natin nahawakan talaga, pero ang mahalaga naman talaga natin, di ba, ay yung faith natin. Habang pinapanood ko yung mga deboto ni Poong Jesus Nazareno na nagsisiksikan, mahawakan lang ang kanyang imahe, biglang nagkaroon ako ng reflection na sa buhay pala natin, there is no shortcut. So kung gusto natin maging masaya, gusto natin maging successful, gusto natin magkaroon ng healing, kung meron man tayong karamdaman sa ating katawan, lahat ng
trials, lahat ng pain and sufferings ay kailangan pala talaga nating pagdaanan yun. Kasi nga sabi ni Panginoong Hesukristo sa atin, when you follow me, kinakailangan na marunong din kayong pasanin ang sarili ninyong cross sa inyong buhay. Kasi when you follow me, hindi naman ibig sabihin na automatically magiging masaya na kayo. Kasi when you follow me, it's all about pain and sufferings. Kasi kagaya ni Panginoong Hesukristo, dumaan muna siya sa matinding paghihirap hanggang sa ipinako siya doon sa cross, di ba? And that cross is the symbol of our salvation sa lahat ng mga kasalanan natin. And that image of Poong Jesus Nazareno na meron siyang pasan-pasan na krus, yun ang gusto niyang iparating sa ating lahat. Nakagaya niya, dapat matuto din tayong pasanin ang sarili nating cross sa ating buhay. But hindi ibig sabihin na forever na tayong maghihirap. Kasi Jesus Christ promised us na after all our sufferings in life, meron siyang inilaan sa atin na buhay na walang hanggan. And matatamu lang natin yan doon sa kanyang kaharian sa langit. 'Di ba? Napakasarap sa pakiramdam na when we die, doon sa kanyang paraiso ang ating pupuntahan, 'di ba? Kaya kung meron man tayong suffering sa buhay natin ngayon, that's only normal. Alam ko minsan hindi natin masyadong maintindihan yung will of God. Pero ganoon talaga eh. Kailangan talaga nating dumaan sa ganun eh. And after that, merong inilaan sa atin na eternal happiness. So ang kailangan lang natin gawin talaga para maging matatag tayo sa ating faith sa Kanya, manalig lang tayo palagi. And if you are a devotee of Jesus Nazareno, keep your devotion and also your faith. Kasi nga, 'di ba, kahit gaano pa daw kaliit yung faith natin, but faith can move mountain at walang imposible sa Kanya. So mga kakats, yun lang po ang kakaunting reflection ko about sa Traslasyon 2017 video na isend sa akin kagabi ni Brother Cedric Ubain. Brother Cedric, maraming salamat pala sa iyo sa pag-send mo sa akin sa video na iyon. Naway pagpalain ka pa ni Poong Jesus Nazareno at sana hindi ka mapapagod at magsasawang maglingkod sa Kanya doon sa Quiapo Church. At sa inyong mga nanonood ngayon, maraming salamat po and see you in my next video. God bless and keep the faith.